May buntag sa tanan nga nasabtan ining atong morning devotion nga gahimon matag adlaw no ni ata karon sa adlawng Miyerkules. O come on, let's start the day right by worshiping our God. Kaya nagpabilin pa ang atong moto nga sige, first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Amen. Hallelujah. Lord, I come hungry and thirsty, empty and broken, despairing without you, and I come longing for mercy, asking forgiveness. In the name of Jesus I am bound. Only you can sanctify my heart. Only you can satisfy my soul. By the power of the blood and by the power of your love, restore unto me overflow, shine on me, let your glory fall. Fill me again with your power and your strength. Here I am, let your will be done. Lord, I come hungry and thirsty, empty and broken, despairing without you, and I come longing for mercy, asking forgiveness. In the name of Jesus I am bound. Only you can sanctify my heart. Only you can sanctify my soul. By the power of the blood and by the power of your love, restore unto me overflow, shine on me, let your glory fall. Fill me again with your power and your strength. Here I am, let your will be done. Restore unto me overflow, shine on me, let your glory fall. Fill me again with your power and your strength. Here I am, let your will be done.
can sanctify, oh God. Only you can satisfy. Ooh, only you can sanctify. Yes. Only you can satisfy. Hallelujah, hallelujah. Oh, we give you praise, oh God. We give you glory, we give you honor. Oh, thank you kay Lord sa imong pagpukaw ka ng mga maninisay sa kabuntagon, Lord, nga gipabuka pa nimo ang among mga mata inisay sa kabuntagon ug imong giiniipon nga mobangon decided ka, Lord, nga we totally depend upon you, Lord, every day, every moment, oh God, sa among pagkinabuhing Kristohanon, oh God. Salamat ug salamat kaayo, Lord, sa padayon gid mo, Lord, nga pag enable ka namo, Lord God, o padayon nimo Ginoo nga pag nurture ka namo, God. Salamat ug salamat kay sa process nga imong padayon nga gihimo sa among kinabuhi aron lamang kami Ginoo mahingpit, o God, ug sa iyong paghatag kanunay chances kanamo, Lord, opportunity alang kanamo, Lord, nga kaalagad kanimo makapamuhat sa mga buhaton sama niini matag adlaw, Lord. Kaya ngayon lamang Ginoo nga ikaw ang una gid namong halaran kanunay sa una namong nga tingog, una namong nga imagination, una namong nga kusog, Lord. Ug salamat kaayo Ginoo, Lord, kay ikaw Ginoo mag-honor niining tanan, o Lord, kabalo ni nga kabalo ka sa tanang butang nga among gaagian, o God, apa Lord. Kabalo sad mi nga ikaw ang Dios nga labing gamhanan Ginoo nga magatabang ka namo ug magula kaming madaugon kanunay. Thank you kaayo. Dalaygon ka gid, Lord, sa walay katapusan naman sa dawata nga among mga pagpasalamat, among mga pagdaig paghimaya kanimo lamang Ginoo. Pinaagi sa gamhanan ng ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, nanasabta sa pagtuon na sa pulong no nga mupo ra gid kaayo exhortation nining Book of Hosea. Padayon ta nga tuon nining Book of Hosea, prophetic nga book. Mug naa na ta karon sa chapter 8, so on chapter 8, kung atong basahon ni, it has 14 verses. No, it has 14 verses. But it talks about sa apostasy no sa Israel nga murag wala na sila pagtagad sa Ginoo. Inana ang nahitabo sa Israel no tungod kay kakahitabo gining niya every time nga ang tao busy na kay sa butang kalibutanon no. So magkabugnaw gyud ang iyang pagtagad sa iyang creator, sa iyang maker, sa iyang Ginoo. Magkabugnaw gyud kay mahatagan gid niya dako kaayong pagtagad ang mga butang kalibutanon, especially sa mga katawon sa Israel during the time nga grabe sila og mga idolatry. No, grabe sila, daghan kay sila klase-klase ang ilang mga Dios, ang ilang mga idols. So wala gyud kanang napadaplin gyud ang Ginoo, nawala gyud sila sa focus, nawala sila sa passing. So mao ni nga panahon na nga grabe gyud nga apostasy, grabe nga kabugnaw, wala na sila pagtagad sa Dios. No, so samtang ato ning ginabasa no kaning 14 verses sa chapter 8 na itulo ka lesson nga nakutlo nato dinhi no. Una nga lesson nga nakuha nato diya sa kung atong basahon ang verse 5 and 6 no. Verse 5 and 6 atong basahon. Your cough is rejected, O Samaria. My anger is aroused against them. How long will it be until they attend to innocence? So verse 6, therefore from Israel, even this workman made it, and it is not God, but the calf of Samaria shall be broken to pieces. Giskutan diri ang Diyos nila, ang ilang Baal. Ang ilang Baal during the time, ang ilang idols during the time, klase-klase ang ngalan. No, so
ang calf diri nga gisgutan is this is an idol mo ni ilang Dios nga gihimo nilang carved image, no. So ang una nato nga nakita dinhi nga lesson is the first one is worshiping the calf violated kana na lang daan, no. Ga-worship sila sa calf, no. Worshiping the calf violated the first and second commandments. Pirmiro ikaduha nga sugo sa Dios sa dito sa Exodus man nato na makita, no. Exodus chapter 20. So pag worship pa lang nila daan aning calf, no, naka-violate na sila sa pirmiro ikaduha nga commandments, no, nga nag-ingon dito sa Exodus nga you shall know other God before me, no, ni ana si Lord. And ang ikaduha, you shall not make any graven images or you shall not make curved images, no. Naka-violate na sila kana lang daan, no. So makita nato nga grabe gyud ang lesson diri makita nato sa ato siguro nga panahon wala na tay calf, no, wala na tay mga curved image nga ginasimba ginaludhan, no, ginayukbuan, pero anything you put first before God is an idol. So kung bisan sa mga butang nga imong gitagaan og dagkong kibugaton, gigugulan og taas nga panahon, taas oras, susama ra nga murag miyukbo ka og imong gihatagan siya of first priority, labaw sa Diyos, idols gihapon na siya. For example, kung ang imong kinabuhi full of pride, no, ang imong kinabuhi mas gitagaan nimo dako kay importansya, no, nga dili na gani ka makaalagad sa Dios, dili ka makasimba sa Dios, meaning you have an idol, you idolize yourself. So daghan kayo ang imong idol, imong trabaho, imong idol, imong bana, imong asawa, imong idol, imong bana, imong mga anak, mga inaana, no, imong kaugalingon, imong garbo, inana, no. Dili na curve image karong panahon na dili na calf, no, ang gi-worship sa tao. Pero ang gi-worship sa tao mao na ang ilang kaugalingon, ang ilang mga pangandoy, ang ilang mga tingusbawan sa kinabuhi, no, kay mao na ilang gihatagan og dako kaayong pagtagad na susama ra nga nagyukbo ka, gyukbuan na nimo kay imo magigulan og labang oras, labang panahon, taas nga panahon, no. So inaana na siya without knowing or unknowingly. Actually ang tao na mga klase-klase nga mga idols in life, mga klase-klase nga mga idols, no. Dili during during those times sa panahon nila ni Hosea, ang idols nila makita kay because mga carved image, calf, no, ang gakakita ang agayukbo sila di aga bow down sila. Pero karon dili na visible kaay na siya, no, dili na kaay na siya visible. But any moment nga nagahatag kag taas nga panahon so sa kabutang o sa bisan kinsa, that's an idol, no, because an idol is anything, practically an idol is anything that you put first before God, mo na siya nga idols, no. So that's the first lesson, no. There are 3 lessons sa akong ginaingon pa nga nakutlo nato diri. The first lesson is worshiping the calf violated the first and second commandment, which is you shall have no other gods before me. Ayun ang Ginoo. And you shall not make any curve image. Na sa Exodus nato na siya makita. And the second lesson is the believers are to worship the Creator God rather than the created things. So you see, na ay mga created things nga i-worship sa mga tao. So ang second diri makita nato nga ang mga kung tinuod ka nga naipagtuo sa Dios, if you are a true believer, you have to worship the Creator God. Ang creator mo imong simbahon, dili ang mga created things. Wala siya ang lesson, second lesson nga makuha nato. Because karon mga panahon na ang mga minugna sa Ginoo, no? Ang mga minugna nga mga butang sa atong Dios, muna ginasimba sa mga tao. Anong mayon mo kung nga mao na ginasimba kay mo halaran sa taas nga panahon mo na kana bitang sila kana nga mga butang nga mo na nag-control sa atong time, mo na nag-control sa atong mind, mo na nag-control kay anytime nga we wanted to do things through that, mo na imong idols, no. Mo na imong may pagani ng mga butang kay mahatagan pa ni taas nga panahon, pero ang Ginoo dili nimo matagan og taas nga panahon. So unknowingly gisimba nato, no, gihimo natong Dios kana nga mga butanga.
So muna siya ang second nga makita nato nga lesson diri. We have to worship. If you are true believer, worship the creator God rather than the created things. Dako kay nga kalataw uno no nga ang atong magbubuhat na no na side kuan na to, na side track na to no. Pero ang mga minugna na noon no, ang mga butang na noon nga minugna sa atong magbubuhat mo na nooy gitagaan na tog dakong pagtaga dili ang nagmugna no. So diha gakasayop ang mga tawo karon. So munang ikaduha nga lesson nga nakita nato, the believers should worship the creator God rather than the created things. And the third lesson nga makita nato, mao gani siya, kuan siya kanang sharp kaay nga rebuke sa ato no, pero mao gyud siya tinuod. Mao gyud siya tinuod nga nagapahitabo karong mga panahon na ang Ginoo ra ba kay jealous God no. He is a jealous God. No, matingala ta nga nganong dunay mga panghitabo usay nga i-allow ni Lord nga mahitabo because it's a sort of punishment sa kinabuhi nato. Kay kung anak kita sa Ginoo, pilpilon man kita nga nang ah, bunalan ta. Unang nak pagbata. Ano mga inana na, nak na undang na anang mga binuhatan nga dili maayo inana. So, inana kung anak ka sa Dios pasalamati kung naay mga pagbunal, lo pasalamati kay pakamata ka. Do pakamatngon ka nga oops say man di ay nagkulang man ko sa Ginoo ana no. So kini nga ikatuloy is sharp kaay sa nga tanan. Ang third lesson nga makita nato is worship God alone. Worship God alone. Three words, worship God alone. Ginoo ra gyud kay siya may nagbugna in the first place, siya ang nagmugna nato sa atong kinabuhi. Siya man kay kung wala ta niya himuha, wala pud ta karon no? Kung wala ta niya wala ta niya mugna no. Unya kaning mga butang gimugna man ni Lord to para lang nga to complement sa atong needs, pero dili ni sila dapat ang atong simbahon, alagaron, yukbuan no. Dili ni kay gimugna man ni Lord kining mga butang para lang i-complement ang atong mga pagpanginahanglan, pero dili ni sila ang yukbuan, kay dili ni sila ang nagmugna niining sa atong kinabuhi ug nining mga butang niining kalibutana no. So you see, mawala gid sa passing ang tao no. Ang pulong sa Ginoo, the earth is the Lord and the fullness thereof. Diyos matagihaning tanan. So ang tag-iya mo'y dapat tatagan o pagtagad kaysa aning mga butang nga gipanag-iyahan. So kung nanginahanglan ka aning mga butang nga unaha pag gahinog panahon ng tag-iyahan ining tanan. Kay kung nahimaya ng tag-iyahan ining tanan, kining tanan ipasinati o i-supply ni Lord kining tanan. Siya may tag-iyahan din tanang butang. Pero kung kini na no nang nauna labaw sa tag-iya, dili. No? So we have to worship the Creator God rather than the created things. Munang tulo ka butang nga atong nakita no nga kinahanglan himuon nato. And the third is worship God alone. Lagi worship God alone. Ayaw na gyud because God is a jealous God. Wala tong lugar ni mong hampakon ka ni Lord, no? Dili na. So once makamata na ta, once makaamgo na ta, makamatngon ta nga inani day murag taas na ang panahon nga akong gigahin ani nga mga butanga, then bounce back diretso igsuon. Ayaw na gyud paghulat nga mas worse pa ang mahitabo. Tan-awang nahitabo sa mga Israelita ba, gina-punish gyud sila ni Lord. O niabot pa gani sa punto nga gi-judge sila sa Ginoo, and majority of them dili na bounce back no. Ginahukban sila ni Lord because God has the authority no to do every time he wanted to do things. He has all the authority because he is the sovereign God. Wala makapugon niya kay siya man ang sovereign Lord. Unsa ra gud ta no, kuan lang ta kanang tipik lang ta sa mga minugna sa Dios nini nga kalibutan. So dapat ang focus nato is the creator rather than the created things no. Pangandoy nato, inaanda ka na ta pangandoy sa kinabuhi. Pero kung mawala na gani sa focus ta ang Ginoo, rag na sidetrack na nato si Lord, na kung napadapli na si Lord, delikado kaayo no. Delikado kaayo kay God is a jealous God. Maparehaw niya tas mga Israelita nga gipanish ni Lord, gihukman ni Lord tungod sa grabe na nila nga kana bitang walay
hatag bili sa ilang creator. Amen. Nga natay nakutlo karon do sa atong bubo nga gihisgutan do dili sa chapter 8 sa Book of Hosea. Thank you, Lord. Ug magampo ta labing balaan. Gamhanan may gugmaon lang ito na mga mahal. Nagpasalamat kami kaayo, Lord, sa imong padayon gyud nga pag-minister kanamo, Lord, through your word. Salamat kaayo Ginoo nga gi-process gyud mi nimo aron nga mata kami, makamatngon kami, makahinumdum kami nga dunay mga panahon usahay nga kining mga minugna nga mga butang nini nga kalibutan ang among gihatagan dako kaayog importansya labaw kanimo, Lord. Pasaylo kami kun dani mga panahon nga may kalimot kami kanimo, Lord God. Pasaylo kami, Lord. Salamat kaayo Ginoo sa imong pagtawag kanamo nga imong mga katawhan, mga kanakan nga even until today, Lord. Ginakontrolar gyapon nimo, Lord, ang mga panghitabo, Lord, sa among palibot o God tungod kay mga katawhan kami nimo, mga kanakan kami nimo ug gigugma mi nimo, gikaluy-an mi nimo, Lord. Ug salamat kay sa mga pagbadlong, sa mga pagpahinumdom, Lord. Truly, you have called us your children. Kay mo mi gapahinumduman kanunay. Sa salamat kaayo, Lord. Nagapray usab kay sa mga kaigsuunan karon nga manarbaho sa opisina, pribado o publiko ka office, so God, nga imo silang tabangan sa ilang mga trabaho, labi na sa mga bugat nga trabaho, nga isangon kanila sa ilang mga boss, ikaw Ginoo magatabang kanila. Sa mga kaigsuunan usab nga mga estudyante, o Lord, padayon ka Ginoo nga maga-provide og strong comprehension kanila, labi na closing of classes na, na mga exam, na mga lesson Ginoo mga lisod, tabangi sila. Salamat sa strong comprehension nga imong ihatag kanila Ginoo. Tabangin sila mabayran nila ang ilang mga balayrunon sa school. Sa mga teacher usab Ginoo nga busy kayo sa pagpreparar sa ila Ginoong mga closing school Ginoo, bisan pa sa paghimo sa mga final nga mga lessons ngadto sa mga estudyante, mga kabataan ug tabangin sab sila, Lord, nga makaya ra nila Ginoo ang pag-handle sa ilang classroom. Hallelujah. Bisan pa sa mga kaigsuunan Ginoo nga nay mga online nga trabaho, Lord, ikaw magatabang kanila nga ang ilang trabaho Ginoo di sa online mamahimo Ginoo, Lord, nga kahimot ani mo, Lord, o tudloy sila nga i-honor ka di sa online. Bisan pa man Ginoo, sa mga kaigsuunan nga ay mga business nga gipang manage, tabangin sila mag-prosper sila, Lord, o magayukbo sila diya kanimo kay ang kagahuman sa pag-asenso na agad kanimo, Lord, nga untay i-honor ka una sa tanan aron nga ang ilang mga negosyo maasenso kini mo prosper kini, Lord. Salamat ug salamat kay sa tanan, wala gilaing pasidunggan namo, Lord, wala gilaing halaran namo Ginoo sa among mga pagdaig, mga paghimaya, mga pagsimba, pagyukbo, ikaw ra gyud, Lord, kay ikaw ra man gyud ang among Dios, ikaw man ang among magbubuhat, ang ila mga matuboy ka, pasidunggan ka kanunay. Kining tanan tungod ug pinaagi lamang sa gamahanan nga ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. God bless us all until next morning.